Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. And our gospel for today, January 3, 2024, is taken from the Gospel of John, chapter 1, verse 29 to 34. The next day, John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, a man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me. I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whoever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, today ay atin pong ino-honor at atin pong sineselebrate ang isang dakilang pangalan. No? The most beautiful name in the world. Walang iba po is the most holy name of Jesus. And this is the same holy infant born into the holy family of Nazareth. Pero ano bang ibig sabihin, mga kapatid, ng pangalang Jesus? Mahalaga na atin po itong malaman kung ano po yung tunay na meaning po ng pangalang Jesus, kung saan po ito nagmula. In Catholic Encyclopedia, the word Jesus is the Latin form of the Greek Jesus, which in turn is the translation of the Hebrew Yeshua or Joshua, or again Jehoshua, meaning God is salvation. And the Catechism of the Catholic Church adds, Jesus means in Hebrew, God saves. Kaya pag kinonvert po natin at translate natin ito sa atin pong salitang Tagalog, ang ibig sabihin po ng Jesus ay tagapagligtas. No? And first of all, the name Jesus is one that was divinely given through the angelic message of Gabriel to Mary. Ito yung sinabi ni Anghel Gabriel kay Mary, no? "Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." So hindi po ito, ang pangalang Jesus ay hindi po nagmula sa sariling kapasyahan lamang po ni Jose at ni Maria, kundi ito po talaga ang nais po na ipatawag ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak. At sa pamagitan nga po ni Angel Gabriel ay pinaabot po niya ito sa mag-asawang Jose at Maria. No? And in the end, it is a powerful name, mga kapatid. One that summarizes who Jesus was and what He came to do on earth. No? Kaya yung mga taong pinangalan ng Jesus, abay, dapat magpasalamat kayo sa inyo pong mga magulang, no? Sapagkat napakaganda po ang ibig sabihin po ng inyo pong pangalan. Nakakalungkot lang, no? Alam ko maraming mga tao na talagang ayaw na ayaw doon po sa kanila pong pangalan. At sinisisi pa yung kanila pong mga magulang kung bakit ba sila binigyan ng ganung pangalan. No?
Kaya kayong mga bagong kasal pa lamang, no? Yung mga bagong may anak na hindi pa po nabinyagan yung inyo pong anak, abay dapat po ay pag-isipan yung mabuti kung ano po ba ang inyo pong dapat ipangalan sa inyo pong anak. Mahalaga po yan, mahalaga po yan. Katulad na lamang ako, ang ipinangalan sa akin ay Wilfredo at ang palayo ko ay Willie. Ang ibig sabihin po ng Willie ay madulas, uwili, no? Madulas, no? Kaya doon po sa mga binigyan ng pangalan ni Jesus, ay dapat po talaga kayong magpasalamat sa inyo pong mga magulang. Pero dapat naman na panghawakan niyo po at pangalagaan niyo po yung pangalan na yan. Sapagkat yung pangalan na yan ay hindi po basta-basta. Ang ibig sabihin po niyan ay kayo po ay magiging tagapagligtas. No? So, alagaan niyo po yung pangalan na yan. Nakakalungkot lang, maraming mga tao na pinangalanan ng Jesus, pero ang kanilang buhay ay hindi po ayon sa ipinakita ni Jesus noon. No? Kaya dapat po maging maingat po kayo. Yung mga taong may pangalang Jesus, pag-ingatan niyo pong mabuti yung inyo pong mga pangalan, sapagkat hindi po yan na basta-basta na lang. Nakasalalay po dyan ang pangalan po ng atin pong Panginoon. Sa atin pong banal na kasulatan, meron pong 12 pangalan ni Jesus na mababasa po natin doon sa scripture, no? Meron pong Emmanuel, meron pong Lamb of God, meron pong Alpha, meron pong Omega, pinangalanan din po siyang King of the Jews, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, no? The Bread of Life, the Redeemer, and the Living Stone. Ito po yung 12 pangalan na mababasa po natin sa banal na kasulatan patungkol po sa atin pong Panginoong Hesus. No? Kaya sa araw po na ito ay pinagdiriwa nga po natin ang napakagandang pangalan, the holy name of Jesus. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa araw na ito sa atin pong poong may kapal. Dalangin natin na tayo po'y pagpalain ngayon ng ating pong Panginoon sa araw na ito at tayo po ay pagkalooban ng magandang buhay at nawa tayo po ay bibigyan ng kagalingan ng atin pong mga karamdaman. Amen. And may God bless us all.